Franco POV. Amara is already missing for 8 months. And those 8 months was a living miserable for me. Araw-araw na lang akong lasing at madaling araw na kung umuwi. Bumalik na naman ako sa pagiging pariwara, at kahit si Brody at ang kumpanya ko ay hindi ko na naatupag. Nagising ako ng tanghali at hindi ako nagtaka. I saw Brody sitting on the couch watching cartoons. Dahan-dahan lumalayo sa akin ang loob ng anak ko. I cannot blame him, pati ako ay hindi na rin nakikilala ang sarili ko. Amara will really get mad if she saw me like this. Ayaw na ayaw niya ring pinapabayaan si Brody, dahil sabi niya kailangan ko ng double effort para punan ang pagkukulang ni Agatha sa kanya. Good morning Brody, bati ko sa anak ko. Good morning po, sagot nito sa akin pero hindi ako tiningnan. Ayokong tuluyan na ring lumayo ang loob sa akin ng anak ko. He's still young and he deserves to have a good childhood. Walang nagbago sa pagtrato ko kay Brody. He may not be related to me in blood, pero tumatak na sa isip ko na anak ko talaga siya. Nag-file na ako ng legal adoption papers para kay Brody, at ako ang kukuha sa custody niya. Nakakulong na ngayon si Agatha, kaya hindi niya na kami magagambale pa. I looked at my son at naisip kong bumawi sa anak ko. Bakasyon na nila kaya I should spend time for him. Brody, do you wanna go to a park or buy new toys? Naglalambing na tanong ko sa anak ko. Really daddy? Natuwa ako sa naging reaksyon niya. Matagal ko na ring hindi pinapasyal sa labas si Brody kaya naman ganun na lang ang tuwa niya. I'm sorry if daddy is not taking care of you. I'm still looking for your mommy. I'm sorry anak, babawi si daddy sa'yo, okay? Nalulungkot na sabi ko sa kanya. It's okay daddy, I understand po. Palagi ko din dinadasal na sana makauwi na si mommy, sagot nito sa akin. Sinabihan ko siyang mag-aayos na muna ako at aalis na kami. I suddenly feel productive today. Naisip ko kasi na hindi magugustuhan ni Amara itong ginagawa ko. Gusto ko pag nahanap ko na siya ay maayos ako. I want her to be proud of me. I took a shower and shaved my beard. Sa sobrang stress ko ay napakahaba na pala ng biguti ko. Nawalan na rin kasi ako ng pakialam sa sarili ko. Habang nagpapatuyo ako ng buhok, ay bigla na lang tumawag sa akin si Adrian. What is it? Bungad ko sa kanya sa kabilang linya. Get yourself here now. Sigaw nito sa kabilang linya. Teka, ano bang sinasabi mo? May lakad kami ni Brody ngayon pare, sagot ko sa kanya. Franco, this is not the time. We found Amara. Lumakas ang kabog ng puso ko, nang marinig yun. What are you saying? Seryoso ka ba? Nasaan ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya. Dude, come here, your girlfriend is giving birth. Andito kami ngayon sa ospital niyo. Nabitawan ko ang cellphone ko, dahil sa sinabi niyang yun. What the? Nanganak si Amara. Nabuntis ko ba siya? Naalala kong ni minsan ay hindi kami gumamit ng proteksyon. Bigla akong kumaripas ng takbo palabas. Daddy, aalis na tayo. Oh, nakalimutan kong aalis pala kami ni Brody. Brody anak, makinig ka kay daddy, okay? Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at agad siyang tumungo. We found your mommy Amara anak, sabi ko sa kanya. Really dad? Masayang osel nito. Yes, pupunta na ako dun ngayon. I'm going to your mom, kaya may iwan muna kita dito anak. I will call your nanny, okay? I'm sorry if hindi tayo makakatuloy ngayon, paumanhin ko sa kanya. Of course daddy, okay lang po, mag-ingat po kayo. Wala na akong sinayang na oras pa at kumaripas na ng takbo papunta sa sasakyan ko. Madami akong taong tinawagan habang nagmamaneho. Pagdating ko sa ospital ay agad kong nakita si Adrian, at ang girlfriend niyang si Alice na naghihintay sa waiting area. Adrian, where is she? Desperadong tanong ko. Kitang-kita ko ang kaba sa takot ng mga mata ni Adrian, at si Alice naman ay malungkot ang mga titig sa akin. What happened dude, tell me where she is. Sigaw ko sa kanya. Pinagtitinginan na kami ng ilang tao at trabahador ng ospital, pero hindi nila ako masuway, dahil alam nilang ako ang susunod na may-ari nitong ospital. Dude, calm down, okay? Utos nito sa akin. How can I calm down? Nasaan ba siya? Singhal ko sa kanya. She's in the ICU. Parang tinambal ang ulo at dibdib ko nang marinig yun. Anong sabi mo?
Ulit ko pa, nagbabaka sakaling nabibingi lang ako. She's fell into comatose Franco. Eclampsia daw sabi ng doktor. Nanghihina akong napasandal sa pader. What about the baby? Tanong ko sa kanya. It's a girl. And she really looks like you, kaya kumalma ka dahil ikaw ang ama. Nakahinga naman ako ng maluwag dun. Kinwento sa akin ni Adrian, kung paano nila aksidenteng nakita si Amara sa labas ng isang supermarket. Sinamahan niya ako sa loob ng ICU, kung nasan si Amara ngayon. Sige maiwan na muna kita Franco. You can ask the nurse kung gusto mong makita ang baby mo. Iniwan na ako ni Adrian at Alice, dahil meron pa daw silang pupuntahan kaya naiwan akong nakabantay kay Amara. I looked at her and I cried. Mukha siyang pagod. She looked so pale na para bang napakahirap ng dinanas niya. After niyang lumayas sa kanila, ay walang araw na hindi ako tinawagan ng mga magulang niya. Nagtutulungan kami sa paghanap sa kanya, pero hindi pa rin namin siya makita. Nagsisi sila sa ginawa nila sa sarili nilang anak. Hinaplos ko ang mukha niya. She doesn't deserve all of this. Parang pinipiga ang puso ko, habang nakatingin sa mga aparato na nakakabit sa katawan niya. Where have you been all this month, babe? Alam mo bang hinahanap ka namin ni Brody, at ng mga magulang mo? Tanong ko sa kanya. Nagbabaka sakaling bumukas ang mga mata niya, kapag narinig niya ako. I know you've been through a lot. Hinimas-himas ko ang kamay niya, at ilang beses iyong hinalik-halikan, pero hindi pa rin siya gumigising. Naisipan kong tawagan ang mga magulang niya. They deserve to know what happened to their daughter. Hello Franco, may balita ka na ba? Nanay niya ang sumagot sa akin. Bamantong hininga muna ako bago sumagot. We found her tita. Puro hikbi na agad ang narinig ko sa kabilang linya. Nagsisigaw ang nanay niya, at binalita iyon sa tatay at kapatid niya. Nasaan ba kayo ngayon iho? Excited na tanong nila sa akin. Nasa ospital po kami ngayon, sabi ko. Bakit anong nangyari iho? Tanong ng nanay niya sa akin. Pumunta na lang po kayo dito tita, mas mabuting doktor na ang magpaliwanag. Pagkatapos naming mag-usap, ay pinatay ko na ang tawag. Nagpasya akong pumunta sa nursery kung saan dun dinadala ang mga newborn babies. Habang naglalakad papunta dun, ay mas lalong lumalakas ang tibok ng puso ko. I will be meeting my daughter. Hindi ko pa naranasan ang mahawakan ang anak ko, dahil si Brody ay 2 years old na nung makita ko. Good morning sir, bibisitahin niyo po ang baby niyo. Tanong sa akin ng nurse, at tumango naman ako. Nag-disinfect muna ako ng katawan bago pumasok. Ano pong pangalan ng baby niyo? Tanong ng nurse. Hindi ko alam sagot ko sa kanya. Pero Amara Pereira ang pangalan ng nanay niya. Nasa ICU ngayon ang nanay niya dahil sa eclampsia, dugtong ko pa baka sakaling makatulong. Tumango naman ang nurse at dinala ako sa isang crib. It was a baby girl wearing a pink overall. Mahimbing itong natutulog, at alam ko na agad na ito ang anak ko. Wala pa pong name yung baby sir, kasi nawala ng malay ang nanay kanina sa delivery room, kaya hindi siya nabigyan ng pangalan. Paliwanag nung nurse. Lalaki man ako pero naiiyak ako habang nakatingin sa anak ko. Do you want to carry her sir? Tanong nung nurse, sige. Maingat at dahan-dahan kinuha ng nurse ang baby ko, at maingat iyong nilagay sa mga bisig ko. My daughter slowly opened her eyes na para bang alam niya na ako ang tatay niya. My tears fell when she smiled at me. Baby ako si daddy, sabi ko sa kanya. I kissed the tip of her nose at tama nga si Adrian, kamukhang kamukha ko nga ang anak ko. Ilang minuto ko lang siya nakarga, dahil sabi ng nurse ay kailangan na daw padedehin yung baby. Pabalik na ako sa ICU room ni Amara, nang makita ko ang mga magulang niya, pati na rin ang kapatid niya na nasa labas ng ICU kausap ang doktor. Bawal pumasok ng sabay sa ICU. Pero dahil nga ay malaki ang koneksyon ko sa ospital, napayagan kaming pumasok ng sabay. Pagkakita nila sa anak nilang nakahiga, at maraming nakasaksak na aparato ay nagunahan sila sa pag-iyak. Anak ko, bakit ito nangyayari sa'yo? Umiiyak na sabi ng nanay niya. Hindi ko inakala na aabot sa ganito ang kahihinatnan ng anak ko Arman. Dugtong nito at yamaka pa sa kanyang asawa. Siguro karma na natin sa pagtakwil natin sa anak natin. Ni hindi man lang nating siya pinapaliwanag.
Naiiyak ring sambit ng tatay niya, habang si Denver naman ay tahimik lang na umiiyak sa gilid. Alam na namin ang sinabi ng doktor. Magdasal na lang tayo na magigising na siya agad, sambit ng nanay niya. Nasaan na nga pala ang apo ko? Tanong ng tatay niya sa akin. Kakagaling ko lang po dun tito. Nandun po sa nursery ang baby namin, kailangan pa daw padedehin, paliwanag ko. Tumango sila at tumingin ulit kay Amara. Gusto ko po sanang pakasalan si Amara paggaling niya. Determinadong sabi ko sa kanila. Aba dapat lang. May anak na kayong dalawa, kaya kailangan mong panagutan ang anak ko, kita mo namang napakadami na ng paghihirap ang dinanas niya, sagot sa akin ng tatay niya. Nag-usap-usap lang kami, at nagpas siyang magsalitan na lang sa pagbabantay kay Amara at sa baby namin, dahil hindi naman ako pwedeng manatili lagi sa ospital, dahil naiwan si Brody sa bahay. 3 days after, ika-3 araw na ngayon ni Amara at ng baby ko sa ospital. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin pinapangalanan ang anak namin, dahil gusto ko si Amara ang magbigay ng pangalan sa kanya. Babe, gumising ka na. Ika-3 araw mo na ngayon namimiss ka na namin. Parati ko siyang kinakausap kahit tulog siya, dahil sabi daw nila naririnig ako ni Amara. Alam mo bang nag-aalala na yung pamilya mo sa'yo? And also my family. Tanggap na tanggap ka na nila babe. And my mom is so sorry about what she did to you, sabi ko. Hinahanap ka na rin ni Brody, and all of us are happy dahil may bagong baby na tayo. Brody keeps on asking me about her sister, at yung mga magulang natin ay hindi na makapag-antay na makita tayo. Kinuha ko ang kamay niya at halikan iyon. Please babe, gumising ka na. Lahat ng sakit at hirap na dinanas mo, ay papalitan ko ng triple happiness. Please gumising ka na so I can make it up to you. Nagdadasal pa rin ako na sana magising na talaga siya. Kapag nagising siya ay wala na akong palalampasan pang oras. I'm sorry if I wasn't there during your check-ups babe. I don't know that you're pregnant. Bakit ka kasi nagtago? Alam mo bang ilang buwan ang sinayang ko sa buhay ko? I am so wasted when you left me. Pinapahiran ko ang luha ko, dahil ayokong magising si Amara na umiiyak ako. Please babe, gumising ka na, dahil papakasalan na kita agad-agad. Pagkatapos kong sabihin yun, ay naramdaman ko ang mahinang pagpiga ng kamay ni Amara sa kamay ko. Nakikinig ka ba sakin babe? Masayang sabi ko. Akala ko ay gigising na siya, pero bigla na lang tumunog yung monitor ng apparatus na kinabit sa kanya, at dahan-daang naging straight yung linya. Takot na takot ako, kaya mabilis kong pinindot ang alarm ng ICU room. Nurse. Doc. Tulong. Sigaw ko sa labas ng room, no babe, hindi ka pwedeng mawala sa akin, not now. Sigaw ko sa kanya. Agad na pumasok ang doktor at nurses na may dalang defibrillator machine. Napapahilamos lang ako sa mukha ko, habang tinitingnan si Amara na ni-revive ng mga doktor. No babe, I can't lose you right now. Hindi mo pa kami pwedeng iwan, lalo na't may sarili na tayong baby. Babe, gumising ka na. Ika-3 araw mo na ngayon namimiss ka na namin. Naririnig ko ang boses ni Franco. Am I dreaming? Alam mo bang nag-aalala na yung pamilya mo sa'yo? And also my family. Tanggap na tanggap ka na nila babe. And my mom is so sorry about what she did to you. Nandito ba talaga siya sa tabi ko ngayon? Bakit hindi ko siya nakikita? Hinahanap ka na rin ni Brody. And all of us are happy dahil may bagong baby na tayo. Brody keeps on asking me about her sister, at yung mga magulang natin ay hindi na makapag-antay na makita tayo. Nararamdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko at ilang beses iyong halikan. Oh God, I miss this man so much. Please babe, gumising ka na. Lahat ng sakit at hirap na dinanas mo ay papalitan ko ng triple happiness. Please, gumising ka na so I can make it up to you. Naalala ko na ang nangyari. I was at the delivery room that time. Paglabas ng baby ko ay nawala na agad ako ng malay. Gising ang diwa ko ngayon, pero puro puti lang ang nakikita ko. Tila boses lang ni Franco ang naririnig ko, at yun lang ang sinusundan ko. I'm sorry if I wasn't there during your check-ups babe. I don't know that you're pregnant. Bakit ka kasi nagtago? Alam mo bang ilang buwan ang sinayang ko sa buhay ko? I am so wasted when you left me. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya ngayon.
Akala ko ako lang ang nahihirapan, pati na rin pala sila ni Brody. Hindi mo na kailangan mag-sorry Franco, dahil ako naman yung naging selfish. Pinabayaan kita at nagdesisyon ako mag-isa. Please babe, gumising ka na, dahil papakasalan na kita agad-agad. Nabuhayan ako ng loob nang sabihin niya iyon. Mahal na mahal pa rin talaga ako ni Franco. Unti-unti ko nang nararamdaman ang katawan ko, kaya pinilit kong igalaw ang mga kamay ko. Nakikinig ka ba sakin babe? Masayang sabi nito. Gustong gusto ko nang imulat ang mga mata ko, ngunit bigla na lang dumilim lahat. Ang dating puting paligid ay naging itim, at may taong naglalakad papunta sa akin. Wala siyang mukha at puro liwanag lang. Gusto mo pa bang bumalik? Rinig ko ang tinig na iyon. Opo, gusto ko pang bumalik sa pamilya ko, sagot ko rito. Maipapangako mo bang hindi mo na sila iiwan ulit? Tanong nito ulit sa akin. Pangako po, sagot ko. Huwag mo na ulit sayangin ang pagkakataon Amara. Matuto kang ipaglaban ang mga bagay na para sa'yo at huwag ka agad-agad sumuko, at takbuhan ang iyong problema. It was God who's talking to me. Naiiyak ako sa tuwa, dahil binigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon. Dahan-daang nawala ang dilim sa paligid, at naririnig ko na sila. Nararamdaman ko na ulit ang katawan ko. Charge 200 joules clear. Rinig kong sigaw ng doktor. I felt my body bounce, at pagkatapos nun ay wala na, thank God she's stable now. Rinig ko pa ang maluwag na paghinga ng doktor, Babe, please wag mo na ulit gawin yun, tinakot mo ako. Nararamdaman ko ang basang luha ni Franco sa mga kamay ko, habang hinahawakan niya iyon, at nilalagay sa mukha niya. Just call us whenever something happens sir, magpapadala naman kami ng nurse dito every 20 minutes to check on her, usal ng doktor. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Masyado pa akong nasilaw sa liwanag ng ilaw. Dahan-dahan ko ring hinaplos ang mukha ni Franco. Doc, she's awake. Bulalas niya. Buti na lang at hindi pa nakaalis ang doktor. Dali-dali naman silang bumalik sa akin. Naririnig mo ba kami? Blink your eyes if you can hear me, utos ng doktor. Sinunod ko naman ang sinabi niya, at nag-blink ng isang beses. Pwede mo bang sundan ang direksyon ng kamay ko? Nag-blink ulit ako ng isa pang beses. Tinaas ng doktor ang dalawang daliri niya, at dahan-daang ginagalaw from right to left, at sinusundan naman yun ng mga mata ko. Good job Miss Pereira. It's miracle Sir Franco. Magre-run lang kami ng ilang tests para sa kanya, at kapag naging maayos ang resulta ay pwede na siyang e-transfer sa isang private room. Iniwan na kami ng doktor, kaya naiwan kaming dalawa ni Franco. Umiiyak pa din siya at hinahalikan ako sa noo. Oh God, I really miss you babe. I'm so glad na nabuhay ka, wag mo na ulit gawin yon dahil pinag-alala mo ako. Nag-blink lang ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita, dahil sa tubo na nakakakabit sa bibig ko, kaya hindi pa ako nakakasagot sa kanya. Our baby is safe babe. Babae siya and she really looked like me. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pangalan, because gusto ko ikaw ang magbigay ng pangalan sa kanya, kwento nito sa akin. I was just looking at his face the whole time. Tinaas ko ang kamay ko at hinaplos ang mukha niya. I felt a tear escape from my eyes, dahil sa sobrang pagka-miss ko sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad sa pag-iwan ko sa kanya. Nagdesisyon ako ng mag-isa at hindi man lang siya inisip pati na rin si Brody. Tatawagan ko ang mga magulang mo mamaya. I'll tell them na gising ka na. Alam mo bang ilang buwan ka na rin nilang hinahanap? Alalang-alala na sila sayo, kinwento ko na ang lahat sa kanila. Nami-miss na nila ako. Hindi na ba sila galit sa akin? Mag-iisang oras ring nakipag-usap sa akin si Franco, na hindi ko naman sinasagot. Pinalabas siya ng doktor nung may ginagawa na silang test sa akin. Gusto ko nang makarecover agad, dahil gusto ko nang makita ang anak ko. It didn't take long for the test results to come out, kaya mabilis akong dinala sa isang private room. Wala na ang mga tubo at iba pang apparatus na nakakabit sa katawan ko, tanging dextrose at oxygen na lang ang naiwan. Babe, anong nararamdaman mo? Tanong sa akin ni Franco pag-alis ng mga doktor. Okay na ako, wag ka na mag-alala, sagot ko sa kanya at ngumiti. Ramdam ko pa rin ang panghihina sa katawan ko, pero mas inisip ko ang magpagaling.
I miss you so much. His eyes are so sincere and I can hear the honesty in his voice. Miss na rin kita, Franco. I'm sorry for leaving you like that. Tumulo na naman ang luha ko dahil sa guilt. Akala ko mas makakabuti sa kanya yung ginawa ko pero hindi pala. Don't cry babe, bawal kang umiyak, baka ma-stress ka, kailangan mo pang magpagaling, usal nito sa akin. Magkahawak kamay kami ngayon, habang tinitingnan ng mata ng isa't isa. Agatha got jailed babe. The night after you left nalaman ko lahat. She was just using Brody as a bait. Binulag niya sa katotohanan ng mommy ko, kaya pumayag ito na ipakasal kaming dalawa. Kumpanya ang habol niya sa akin, kwento nito. Nagulat ako dahil doon. Hindi ko inakalang ganun pala ang plano ng babaeng yun. Nandun pa rin ang galit ko sa kanya, pero wala rin naman akong mapapala sa galit na ito. Mabuti na rin yung nakulong siya para matuto na siya sa kasalanan niya. How's Brody? Tanong ko sa kanya. Miss na miss ko na rin kasi ang batang yun. I'm processing legal adoption papers for him, para makuha ko ang full custody, baka kasi kunin pa siya ni Agatha, kung makalaya na siya. Naguluhan ako sa sinabi niya. Ano bang adoption papers ang sinasabi niya? Anong ibig mong sabihin ng adoption? Tanong ko. Brody isn't my son babe. Hindi rin siya anak ni Agatha. She just adopted that boy somewhere, at ginamit niya pa talaga para lang makuha ako, ni hindi man lang siya naawa dun sa bata, kwento nito. Make me her mother. Gusto ko na ring maging anak si Brody, can you do that for me? Osel ko. Kumislap ang mga mata niya sa tuwa. I want my baby girl to have a sweet brother like Brody. Of course. Excited na sagot nito. Tinawagan ko na pala sila tita at tito, pupunta na raw sila dito mamaya. Tuwang-tuwa sila dahil gising ka na raw. Masaya akong ngumiti dahil doon. Sa huli ay napatawad pa rin ako ng mga magulang ko. It feels like everything is coming back to me. Masaya ako dahil buo na ang pamilya ko, may kumatok na nurse at pumasok ito. May dala itong maliit na sanggol. Good morning kay mommy and daddy, ito na po si baby girl, osel ng nurse. Binigay niya sa akin ang sanggol and the moment I carried my child, tears are falling fast in my eyes. May one po muna kayo, babalikan ko lang si baby mamaya. Sabi nito at tumungo naman kami. Oh my God, ito na ba yung anak ko? My stomach has a butterfly garden inside. Napakaganda ng anak ko at halos lahat ay namanan niya kay Franco. Tulog ito nang dumating pero paghawak ko sa kanya, ay bigla na lang itong gumising. Ang ganda-ganda naman ng baby ni mommy. Hinalik-halikan ko pa ang tungki ng ilong niya. Oo nga manang-mana sa daddy. Singit ni Franco. Nakakainis nga mag-isa ko tong dinala, tapos sayo lang pala lahat magmamana. Inis na sabi ko. I'm sorry babe. Kung sana lang ay hindi ginawa ni Agatha yon, edi sana masaya tayo ngayon at hindi ka sana nahirapan mag-isa. I'm so guilty. Wala ako nung pinagbubuntis mo ang baby natin, paumanhin ito. Inabot ko ang isa kong kamay sa kanya. Huwag ka na mag-sorry. May kasalanan rin naman ako, dahil nagdesisyon ako mag-isa. Naging selfish rin ako at some parts, kaya sana wag na lang natin isipin yun, okay? Sabi ko sa kanya. Hayaan mo, babawi ako sa'yo babe, sagot nito sa akin. Masaya kong tinitingnan ng anak ko. Nakakatuwang isipin na isa na akong nanay. Ganito rin ata ang naramdaman ni nanay nung pinanganak niya kami ni Denver. So what are we gonna name her babe? 3 araw nang walang pangalan ang baby natin, at baby girl lang ang tawag namin sa kanya. Gusto kong ikaw ang pumili ng pangalan para sa kanya. Tumingin ulit ako sa baby ko. Habang pinagbubuntis ko siya, ay marami na akong naiisip na pangalan, pero isa lang ang nagustuhan ko. Heather. I want to name my baby Heather. Ibig sabihin daw nun ay someone you can't help but like or love. Gusto kong lumaki ang anak ko na napapalibutan ng mga taong gusto siya at mahal siya. I want to name her Heather. Sagot ko. That's nice. It's cute, puna ng daddy niya. Gusto mo ba siya bigyan ng second name? Tanong ko sa kanya. Baka may naiisip rin siyang pangalan. Daddy naman siya ni Heather, kaya may karapatan pa rin siyang magbigay ng name. Really babe, pwede ba? Excited na tanong nito sa akin. Parang tanga naman ta, malamang daddy kanya, baliw ka ba? Inirapan ko siya at tumawa lang siya.
Claudia would be nice. Madaming features sa mukha ang namana niya sa akin kaya I want to name her Claudia, okay lang ba? Hanep naninigurado talaga tong kumagnata ayaw patalo eh. Kung lalaki ata tong naging baby namin baka na junior na. Okay, she'll be Heather Claudia, sagot ko nang nakangiti at hinalikan ulit ang baby ko. How about her surname? Napatingin ako kay Franco nang tanungin niya yun. We are not married, kaya nakakahiya naman kung dadalhin niya ang apelyido ng daddy niya. Pero ayoko din namang ipagkait sa anak ko, ang karapatan niyang dalhin ang apelyido ng tatay niya. I was stopped from thinking when Franco suddenly got a velvet box on his pocket. No way. Is he gonna propose now? Will you marry me? Seryosong tanong nito at pinakita sa akin ang singsing. Without a heartbeat ay sinagot ko agad siya. Yes of course. Parehas kaming naiiyak habang sinusuot niya sa akin ang engagement ring. My heart beats fast at alam kong siya din. Our hearts are beating in rhythm. Wala na atang mas isasaya pa ang araw na ito. He crossed the distance between us and kissed my lips. Sandali lang yun dahil naiipit si baby Heather. I love you Franco, sambit ko. Habang nakatingin sa mata niya. I love you too Amara, sagot nito sa akin at hinalikan ako sa noo. 1 month later, time flies so fast. Nung nasa ospital ako ay naging maayos na ang lahat. Nakapag-usap na kami ng mga magulang ko ang nagkapatawaran na rin. Masaya ako dahil hindi na sila galit sa akin. Yung mommy naman ni Franco, ay ilang beses nang nanghingi ng sorry sa akin, kaya ilang beses ko rin siyang pinatawad. Naging instant best friend sila ng nanay ko, at ganun rin ang tatay ni Franco at papa ko. Claudia is a month old now at napapalibutan siya ng pagmamahal. Brody is so happy to have a sister at tuwang-tuwa siya, dahil magpapakasal na raw kami ng daddy niya. Franco got the full custody kay Brody. Nanalo siya sa korte at legally adopted son na namin si Brody, while Agatha is still on prison. Madami din kasi ang nanakaw niya dati sa kumpanya nila Franco nung mag-fiancé pa sila, at naungkat lahat yun during the hearing. Wala na akong mahihingi pa, dahil kumpleto na ang pamilya ko, at masaya na kaming lahat ngayon. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Naiiyak na sambit sakin ni mama. Habang tinitingnan ang reflection ko sa vanitymirror.ma naman umiiyak ka na naman, ilang beses na yang niretouch ang makeup mo. Suwi ko sa kanya. Ayokong umiyak siya dahil nadadala din ako. Sorry nak hindi ko kasi mapigilan sinong magulang ba ang hindi iiyak kung ikakasal na ang anak nila. Nag-usap lang kami ni mama habang inaayusan ako, at pagkatapos nun ay tinawag na ako ng photographer, dahil kailangan pa raw namin mag-photoshoot kasama ang mga bridesmaid at maid of honor, habang sa kabila naman ay sina Franco. Hindi kami pwedeng magkita dahil pamahiin daw yun ng matatanda. Si Elise ang maid of honor ko, at ang mga bridesmaid ko naman ay sina Jackie, Alice, at iba kong pinsan. Si Sir Adrian naman ang best man ni Franco, habang ang ring bearer naman ay si Brody. Saglit lang kaming nag-photoshoot, dahil kailangan na naming pumunta sa simbahan. Nire-retouch ulit ako nang makita ko ang mommy ni Franco. Ang ganda naman ng daughter-in-law ko, puri nito sa akin kaya ngumiti ako. Salamat po tita, sagot ko sa kanya. Don't call me Tita Amara. Mas gusto kong tawagin mo akong mommy. Masaya ako nung natanggap ako ng nanay ni Franco, pero mas masaya ata ngayon na pinapayagan niya na akong tawagin siyang mommy. Okay po mommy, sabi ko at parehas kaming napangiti. Dumating na kami sa simbahan, at nakatayo na ako sa labas at sarado ang pinto nito. Kasama ko si nanay at tatay, habang si Denver naman ay nasa loob na ng simbahan, at karga-karga ang pamangkin niyang si Claudia. Hindi ako makapaniwalang ikakasal ka na anak, naway maging masaya ang pagsasama niyo ni Franco, puso sa akin ni tatay. Oo nga anak at sana ay wag mong kalimutan ang bisitahin kami, sambit ni nanay. Kayo naman po masyado kayong madrama, akala mo naman hindi tayo magkapit bahay. Natawa kaming tatlo dahil doon. Lumipat na kasi sina nanay ng bahay, at katabi lang yun ng bahay na binili ni Franco. Bumukas ang pinto ng simbahan at tumunog na ang musika. Dahan-dahan akong naglalakad kasabay sina nanay. Nakakakaba ang ganito. Hindi ko lubos akalain na ikakasal ako. I never imagined myself to end up with Franco.
Tiningnan ko ang mga bisita ko. And they are all smiling at me. Feeling ko ang ganda-ganda ko ngayon. Nakita ko rin ang kapatid kong si Denver habang karga si baby Claudia. Mommy, napatingin ako kay Brody na nakaupo sa pwesto niya, katabi ang mga flower girls. Kumaway ako sa kanya at ngumiti. Kumaway rin ako sa maid of honor at bridesmaids ko, at alam kong natutuwa sila para sa akin. Huli kong tiningnan si Franco. He looked so handsome in his tuxedo. His eyes are glimmering with happiness, at nakangiti lang siya sa akin. Lumapit na kami sa kanya, at binigay na ako ni nanay sa kanya. Ingatan mo ang anak namin Franco. Mahal na mahal namin yan, bilin sa kanya ni tatay. Oo naman po pa, makakaasa kayo dyan, sagot sa kanya ni Franco. You look so beautiful babe, puri nito sa akin habang naglalakad kami papunta sa altar. Ikaw napakagwapo mo rin, sagot ko sa kanya. Nagpalitan lang kami ng ngiti, at tumigil na sa altar at nagsimula na ang seremonya. Franco Fajardo, do you take Amara Pereira to be your wedded wife, to live together in marriage? Do you promise to love her, comfort her, honor and keep her for better or worse, for richer or poorer, in sickness and health, and forsaking all others, be faithful only to her, for as long as you both shall live? Tanong ng pari. I do, sagot ni Franco habang nakatingin sa mga mata ko. Amara Pereira, do you take Franco Fajardo to be your wedded husband, to live together in marriage? Do you promise to love her, comfort her, honor and keep her for better or worse, for richer or poorer, in sickness and health, and forsaking all others, be faithful only to her, for as long as you both shall live? This time ako naman ang tinanong ng pari. I do, madamdamin kong sagot. Pagkatapos nun ay oras na para sabihin namin ang vows namin sa isa't isa, at isuot ang mga singsing. I love you with my whole heart with a passion that can't be expressed in words, only in kisses, glances, and years of adventure by your side. I promise to be your honest, faithful, and loving husband for the rest of my days. I vow to always protect you from harm. To stand with you against your troubles. And to look to you when I need protection. There is no remedy for love, says Thoreau, but to love more. Today and forever I will follow his advice. And seek my remedy in your arms. So take this ring as a sign of my eternal love for you. I cried when Franco said those vows, while inserting a ring on my finger. This is it, Amara. It's your turn now to say your vows to him. I pledge to honor you, love you and cherish you as my husband today and every day. Today I say, I do, but to me that means, I will. I will take your hand and stand by your side in the good and the bad. I dedicate myself to your happiness, success and smile. I will love you forever. You are my every dream come true, and I can't wait for the reality we get to build together. I promise to be your guiding light in the darkness, a warming comfort in the cold, and shoulder to lean on, when life is too much to bear on your own. Give me your hand, and I will give you forever. Take this ring as a symbol of my everlasting love for you. Pinilit ko talagang hindi pumiyok, habang sinasabi ko ang vows ko sa kanya. His eyes are overwhelmed, and full of tears as I insert the ring in his finger. I now pronounced you husband and wife. The priest declared. You may now kiss the bride. Puno ng palakpakan at hiyawan ng buong simbahan, pero tanging tibok lang ng puso ko ang naririnig ko ngayon. Dahan-daang tinaas ni Franco ang belo ko, at wala pang isang segundo ay hinalikan niya na ako. I kissed him back and he pulled me closer to him. His lips are still soft like the first time. He can still make my heart go crazy by just kissing me. Excuse me, nasa simbahan pa ho tayo. Narinig namin ang tawanan nang sabihin iyon ni Adrian sa microphone, kaya agad kaming bumitaw ni Franco. Kahit kailan talaga panira itong kumagnata. Inis na sambit ni Franco. We both laughed and held hands together, while facing the people who witnessed our marriage. Wala nang mas isasaya pa ang puso ko ngayon.
Everything is settled and everything is going on smoothly. Ready ka na for the honeymoon, babe? I saw Franco playful smile as he said those words, habang lumalabas kami ng simbahan. Hindi pa pwede, may reception pa, osel ko. Nah, we can just ditch them. Come on, sagot nito. Hindi pwede, Franco. Baka nakakalimutan mong tayo ang kinasal, kaya kailangan tayo dun at isa pa kailangan natin bantayan ang mga anak natin, osel ko. Okay, I guess sasakit ang puson ko hanggang gabi. Pagpaparinig nito, tumawa lang ako at hinela na siya papunta sa bridal car, dahil yun ang sasakyan namin papuntang reception. I am Amara Pereira signing off, because I will be signing in as Mrs. Amara Fajardo.